Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga, Bicolandia. Magandang umaga dito po sa probinsya ng Camarines Sur. At magandang umaga po dito sa lungsod ng Naga. Magandang umaga po sa lahat ng inaabot ng istasyong ito. Dito po sa DWLV 91.9 FM. Magandang umaga po sa masusugid na laging nakikinig araw-araw, bawat umaga. Marami pong salamat sa lahat po ng tumatangkilik ng programang ito dito po sa Biyaya sa Pagkaaga. Sa ngalan po ng Alliance of Ministries of Metro Naga Incorporated, ako po ang inyong lingkod. Ako po si Pastor Luis Bolaños, from Jesus Christ to the World Mission, Naga City. So, ngayong umaga, maraming salamat sa Panginoong Diyos sapagkat muli po ay mayroon tayong panibagong araw, isang buhay na muling ipinagkaloob ng Panginoon para ito ay gamitin natin ng tama. Maraming salamat po sa inyo na nanonood na ngayon. Binabati ko po ng magandang umaga si Ma'am Lourdes Garrido at Sir Luis R. San Jose Jr. Magandang umaga din po kay Ma'am Eva Agregado na ngayon po ay nanonood. Marami pong salamat sa inyong panonood. At ngayong umaga, ngayong araw, mas maganda po na ang ating araw ay pasimulan ho natin sa pamamagitan po ng pag-alam, pagkonsulta ng mga aral ng Diyos upang ang mga aral ng Panginoon ay maging bahagi ng ating buhay sa buong maghapon. So, ngayong umaga sa ating pagpapatuloy sa loob ng kalating oras, muli po, ako po ang inyong maririg sa radyo, mapapanood live sa Facebook. Ako po si Pastor Luis Bolaños at makakasama natin sa technical side si Sir Stephen Pavis. So sige po, tuloy na ho tayo at ngayong umaga ay mag-aaral tayo muli ng isang bahagi sa banal na kasulatan at dito po manggagaling ang ating mapapakinggan. Manalangin po muna tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, muli po kaming nagpapasalamat sa buhay na ito na muli po ninyong ipinahiram sa amin sa araw na ito. Marami pong salamat sa nagdaang mga oras na sa aming pagtulog kami ay iyong iningatan. Salamat po Ama, tinitiwala po namin sa iyo ang sama-sama naming pag-aaral ng iyong nasusulat na mga banal na salita. Pagkalooban po ninyo ang mga tagapakinig at ang mga manunood ng espiritual na pagkaunawa upang maintindihan po nila ang aming sama-samang pag-aaralan ngayong araw. Salamat po, pinupuri ka namin Ama sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Okay po, muli po dito sa banal na kasulatan, babasahin ko po ang bahagi mula sa mga awit, kabanatang 86, talatang 11. Sa English Bible, ito po ay Psalm chapter 86, verse 11. Ang sabi po ng King James Version, "Teach me thy way, O Lord. I will walk in thy truth. Unite my heart to fear thy name." Yan po ang ating pag-aaralan ngayong umaga. Ang sabi po,
Ituro mo sa akin ang iyong daan, O Panginoon. Lalakad ako sa iyong katotohanan. Ilakip mo ang aking puso sa pagkatakot sa iyong pangalan. Mga minamahal kong mga tagapakinig, ang pag-aaralan ho natin ngayong umaga ay pinamagatan kong gamitin ng tama ang kasalukuyan. Yan po ang ating pag-aaralan ngayon pong umaga. Alam niyo po, sa buhay ng tao, napakarami ho nating ginagawang desisyon. Araw-araw tayo ay pumipili. Tayo ay nagpapasya sa maraming mga bagay. At naniniwala po ako sa mga nakikinig ngayon. Naniniwala ako, aminin man natin o hindi, sa mga nakaraan po nating buhay, ay meron tayong mga nagawang mga maling desisyon. At itong mga maling desisyon na ating naging desisyon sa nakaraan, kadalasan, karamihan sa mga ito, ang siyang nagdudulot sa atin ng pagdurusa sa kasalukuyan. Alam niyo po, hindi po lahat ng nagaganap sa buhay ng tao pagsubok. May mga pinagdadaanan po tayo sa buhay sapagkat ito ay resulta, ito ay produkto ng mga mali nating pagpili sa nakaraan. Hindi lahat ng nangyayari sa buhay ng tao ay maituturing na pagsubok mula sa Diyos. Sapagkat hindi natin minsan nalalaman na ang pinagdadaanan mo pala ngayon ay epekto lamang ng mga naging malimong pagpili sa nakaraan. Yung mga itinanim natin noon, marahil inaani mo ngayon. At ito ay iniuugnay natin kadalasan na ang bigatan niya ng nangyayari sa buhay ko, grabean niya ang pagsubok na binibigay sa akin ng Diyos. So may ganyan tayong mga pananalita sa mga pagkakataon na tayo ay nakakaranas na ng mga samot-saring mga suliranin. Pero minsan, hindi natin nalalaman o wala tayong ginagawang pagsusuri na ang mga ito pala ay ating pinagdadaanan sa kasalukuyan sapagkat ito ay bunga lamang ng ating mga maling itinanim sa nakaraan nating buhay. Ngayong umaga, sabi po ng mga awit, sabi ng salmista, ituro mo sa akin ang iyong daan, O Panginoon. So dito, mayroon tayong at least siguro mga tatlo na dapat matutunan mula rito sa bahaging ito. Unang-una, ang sabi ng salmista, ituro sa kanya ng Diyos ang daan ng Diyos. Alam niyo po, sa buhay natin kung bakit tayo nakagagawa ng maraming mga maling desisyon ay sapagkat nananangan tayo sa sarili nating mga daan. Kaya nga, alam niyo kung babasahin natin ang mga talatang gusto kong basahin, mapapahaba tayo. Pero kayo na lamang ho, kung may Biblia kayong katabi dyan, basahin ho ninyo ang Kawikaan, Kabanatang 3, Talatang 5. Sinasabi ng talatang yan, sa Diyos ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sarili mong karunungan. Kadalasan kung bakit ang tao nakakaranas ng pagkakamali o kabiguan sa buhay, sapagkat kadalasan sinusunod natin ang sarili nating mga pamamaraan. Nananangan tayo sa sarili nating pagkaunawa na akala natin napakadunong na natin para hindi sangguniin ng Diyos sa ating mga decision making. Ang buhay ay puno ng pagpili. Kaliwa, kanan, di ba? Mabuti, masama, at marami pang iba. Kung kaya't dahil ang buhay ay puno ng pagpapasya, dito pumapasok ang katuruan
nakakailanganin ho natin ang daan ng Panginoon. At alam nyo, dito sa kababasa ko lang, ang sabi ng salmista, ituro mo sa akin ang iyong daan, O Panginoon. May napansin po kayo? Itong salmist na ito, kinikilala niya ang Diyos bilang Panginoon ng kanyang buhay. Kadalasan dyan tayo nagkakaroon ng problema kasi may mga taong wala nang kinikilalang Panginoon kundi ang sarili niya. Kaya kahit sa ating mga pagpapasya, hayag na tayo talaga ang hari ng ating buhay. Wala tayong kinikilalang Panginoon na pagpapasakupan ng ating kalooban upang ang ating mga plano ay ating ipailalim sa kanyang banal na kalooban upang hanggat maaari maiiwas sana tayo sa mga pagkakamali. Kaya unang-una na dapat nating matutunan ngayong umaga, kilalanin natin ang Diyos bilang Panginoon ng ating buhay. Pagka wala pong kinikilalang Panginoon ng tao, maniwala po kayo, ang lahat ng ating gagawing pagpili ay naaayon lamang sa ating mga sariling mga plano at kagustuhan, na kahit ito ay masama, kahit ito ay makasasama, sige lang ng sige ang tao. Pero pagkatapos na makapagdesisyon at inaani na ng tao ang kanyang mga pagkakamali, doon lamang maiisip ng tao na siya ay nakagawa ng malaking pagkakamali sa kanyang buhay. Pero tandaan natin, mga minamahal kong mga tagapakinig, may mga pagkakamali na naitatama pa. Pero may mga pagkakamali na huli na ang lahat upang ito ay maayos pa. Dahil sa kadahilanang ito, mahalaga na tayo ay nag-iingat kung ano ang ating pinipili. Kahit sa banal na kasulatan, ang Diyos ay nagbigay ng pagpili. At ang sabi niya, piliin natin ang buhay. Ang problema, tayo mga tao, palibasa, may mga taong ang Panginoon ng kanyang buhay ay ang sarili niya lamang, so gumagawa rin tayo ng mga desisyon na walang pagkonsulta sa Panginoon. At ang nakakalungkot, matapos tayong gumawa ng mga pangit, mga maling desisyon, pag nagdurusa na tayo dahil sa sarili nating kagagawan, saka lamang maaalala ng tao ang Diyos. At ang nakakalungkot, may mga tao na matapos gumawa ng mga maling pagpapasya, pagka ito'y kanyang inaani na, nasisisi patuloy ang Diyos. Parang lumalabas pa na ang Diyos ay hindi siya pinangalagaan. Maling-mali po yan, mga minamahal kong mga tagapakinig, sapagkat sa simula pa lang, laging maganda ang nilalayon ng Diyos Ama sa ating mga tao. Kaya lang tayo mga tao ang laging gumagawa ng mga maling pagpili. Kaya nga itong salmistang ito, sa nakaraan niyang buhay, nagkamali rin siya. May mga nagawa rin siyang mga maling desisyon, mga maling pagpili. Kaya nga dito sa bahaging ito, nagkaroon siya ng tinatawag na moment of realization, na realize niya, na pag-isip-isip niya, na nagkamali siya sa nakaraan niyang buhay. Kaya ito na siya ngayon. Ito na ang kanyang pagpapasya. Natuto na siyang ikonsulta sa Panginoon ang kanyang mga gagawing desisyon. Hindi ko sinasabi na nakabubuti ang magkamali muna bago matuto. Pero kadalasan, ganun po talaga ang nangyayari sa buhay. Na bago matuto, kailangan mo nang magkamali, kailangan mo nang masaktan, kailangan mo nang magdusa, saka maiisip ng tao, nagkamali pala ako. Alam nyo, mga minamahal ko mga tagapakinig, punong-puno ng pagpili ang buhay. Sino ba ang aasawahin mo? Kanino ka magpapaasawa sa mga mag-asawa, di ba? Ano ang pipiliin mong kurso sa mga magtatapos sa pag-aaral? Ano ang pipiliin mong magiging negosyo? Sino ang mga taong magiging kapalagayang loob mo? At marami pang iba.
Kaya pagka ang tao hindi natuto na kumilala sa Diyos bilang Panginoon ng ating buhay, ang laki-laki ng posibilidad na tayo ay laging magkakamali. Pero ang problema, pagka tayo nagkamali, tayo din ang magdurusa dahil sa ating mga maling desisyon. At ang nakakalungkot, kadalasan, nadadamay pa ang mga taong konektado sa atin. Nadadamay pa ang mga taong walang kasalanan dahil sa kasalanan ating ginawa. Yan po talagang realidad ng buhay, mga mahal kong tagapakinig. Kaya nga dito sa ating binabasa, ang sabi ng salmista, matapos siyang magkamali, natuto siya ngayon. Kaya sabi niya, ituro mo sa akin ang iyong daan, O Panginoon. So marunong na siyang kumilala ng pamamaraan ng Diyos. Kasi may mga pamamaraan tayo na hindi naman laging tama. Pangalawa na dapat nating matutunan dito, at sabi rito, lalakad ako sa iyong katotohanan, sabi ng salmista. Kasi dati, hindi siya nabubuhay sa katotohanan. In reality, sa buhay natin, mga minamahal kong mga tagapakinig, kadalasan ang lahat ng mga kabiguan ng tao ay nag-uugat dahil hindi tayo nabubuhay minsan ng tama. May mga taong hindi nabubuhay sa pagiging totoo. Kumbaga, maraming pagpapanggap sa buhay. At itong mga pagpapanggap sa buhay, ang siya ring nagdudulot ng mga sakit o kaya sakit o mga pagdurusa ng kalooban. Kaya nga ang sabi ng salmista, matapos siyang magkasala, natuto siya na mula ngayon, kikilalanin ko na Panginoon ng iyong daan, ikaw magiging Panginoon ko, at sa aking mga desisyon, ikaw ang masusunod. At mula ngayon, lalakad na ako sa iyong katotohanan. Ang sarap pong mabuhay sa katotohanan, mga minamahal kong mga tagapakinig. Ang hirap pong magsuot ng maskara. Yung bang nagpapanggap ka lang sa buhay. Kung mahirap ka, huwag kang magpanggap na mayaman. Kung hindi ka naman matalino, huwag kang magpanggap na matalino, sapagkat sa dulo, sa dako paroon, ikaw lang naman ang naglalagay ng sarili mo para mapahiya. Ikaw lang naglalagay ng sarili mo para pahirapan mo ang sarili mo. Kaya mahalaga na ito ay ating naiintindihan, o katulad o ngayong araw, di ba? Magkakaroon na naman tayo ng mga pagpili, ng mga desisyon, samot-saring mga desisyon, na kapag tayo nagkamali, diyan po mag-uugat at magkakasanga-sanga ang mga problemang maaaring ating danasin. Kasi may mga pagpili tayo sa ngayon na paglipas ng panahon, hindi naman lagi nating gusto. May mga gusto tayo ngayon at akala natin ito ay makabubuti, pero paglipas ng mga panahon, yung gusto natin ngayon, hindi na natin gusto sa mga susunod pang mga araw. Ang problema, kahit may mga taong kahit alam nilang mali ang kanilang desisyon, kanila itong pinaninindigan kahit mali. Pwede naman siguro, panindigan mo ang iyong mali, kaya nga lang, wala namang ibang magdurusa sa pinili mong mali, ikaw din. O tapos, sisisihin ng tao ang Diyos. May mga ganyang tao Matapos gumawa ng kasalanan, tapos nung siya'y naghihirap na, kukwestiyonin niya ang Diyos. Kung mabutian niya ang Diyos, kung ang Diyos ay pag-ibig, bakit ganito ang nangyayari sa buhay ko? Pero hindi mo naisip, yan palang nangyayari sa buhay mo, epekto lamang, resulta lamang ng iyong mga maling itinanim nung araw at inaani mo ngayon. Salamat na lang at mayroon tayong mahabaging Diyos, maawaing Diyos, na kahit tayo nagkamali sa mga nakaraan sa buhay natin, ay laging may pagkakataon na ibinibigay ang Panginoong Diyos para ang taong nagkamali ay muling bumangon at mabuhay ng tama. Alam nyo, yung napakagandang maaaring maranasan ng isang tao pagka siya ay kumilala, na siya ay makasalanan, na siya ay nagkamali, at natutong tumiklop ang ating mga tuhod at magpakumbaba sa Panginoong Diyos, kilalanin siyang Panginoon, at mula sa mga oras na yan,
sa bawat mga desisyon nating gagawin pa, ay matututo tayong sumunod kung ano ang kalooban ng Panginoon. Ngayong araw, naniniwala ako bago bumangon sa higaan ng marami, ay nanalangin kayo, lalo na yung isang pamilyar na panalangin. Ang sabi ng Ama namin, may bahagi roon na nagsasabing, sundin ang kalooban mo dito sa lupa, katulad ng sa langit. Pero gaano yan katotoo, mga minamahal kong tagapakinig, gaano yan katotoo sa ating buhay? Totoo ba na ang kalooban ng Panginoon ang pinapayagan nating maganap, mangyari sa buhay natin? Hindi po yan may tatago. Nahahayag po yan sa ating mga desisyon. Kaya una nating matututunan, kilalanin natin ang karunungan ng Diyos. Huwag tayong manangan sa sarili nating karunungan. May limitasyon ng tao. Yan ang pangalawang dapat nating matutunan. May kilalanin natin na tayo ay mayroong limitasyon. Kahit gaano kadunong, kahit gaano katalino ang tao, may mga bagay siyang hindi alam. Okay po? At sabi nga ng Biblia sa Kawikaan 4:25, may daan sa paningin ng tao, ngunit kamatayan o kapahamakan ang dulo nito. Akala natin ang lahat ng ating desisyon tama. Pero pagkatapos na tayo makapagdesisyon, mas mayroon pa palang pinakatama doon sa ating desisyon. At akala natin tamang desisyon, pero sa dako pa roon, matutuklasan mo nagkamali ka pala ng desisyon. Alam nyo, mga minamahal ko mga tagapakinig, sa mga oras na ito, ipinapaalala lamang ng Panginoon sa atin na kaya ka naghihirap, kaya nagdurusa ang iyong kalooban, kaya ka may mga kalungkutan sa buhay, sapagkat konektado po ito sa ating mga naging maling desisyon. Okay po, magandang umaga po kay Ma'am Lourdes Garrido. Kaya mahalaga na ating matuklasan, bakit nga ba ito nangyayari sa buhay ko? Bakit ba ito nagaganap sa pamilya ko? Bakit ba nagaganap ito sa kalusugan ko? Sa kabuhayan ko? Alam nyo, kung ititrace natin ang punot dulo nito, may kaugnayan ang ating mga naging desisyon noon sa pinagdadaanan natin ngayon. Pangatlo, at dito ako magtatapos. Pangatlo na dapat nating maintindihan. Sabi ng Awit, Kabanatang 86, talatang 11, ituro mo sa akin ang iyong daan, O Panginoon. Lalakad ako sa iyong katotohanan. Ilakip mo ang aking puso sa pagkatakot sa iyong pangalan. Pangatlo na dapat nating matutunan, yung marunong tayong kumilala sa karunungan ng Diyos, sa kanyang paggabay, sa kanyang pagtuturo, sa kanyang direksyon. Kailangan natin araw-araw, mga minamahal ko mga tagapakinig, ang tinatawag na God's intervention. Po, sa ating mga desisyon, kailangan natin ang intervention, ang pagsama, ang paggabay, patnubay mula sa Panginoong Diyos. Kasi bilang tao, may limitasyon ang ating utak, may limitasyon ang ating pag-iisip at mga kakayahan. Dito natin kakailanganin ang pagkilala na ang Diyos lamang ang marunong, na ang Diyos lamang ang tiyak na nakakaalam ng makabubuti sa ating lahat. Kaya nga minsan may mga taong nagsasabi na alam naman anya ng Diyos na makasasama kay Adan at kay Eva yung bungang kanyang ipinagbabawal, bakit binigay pa yun ng Diyos? Tuloy nagkasala ang tao. Hindi po ganun eh. Ang tao kasi hindi naman ginawa ng Diyos na robot. Binigyan ng Diyos ang tao ng kalayaang pumili. Pero kahit may kalayaan tayong pumili, kailangan nating piliin ang makabubuti sa atin. Kailangan nating piliin ang makalulugod sa Diyos. At ang malaking pagkakamali ni Eva at ni Adan, pinili nila ang makasasama sa kanila. At tuloy, tayo ngayong mga tao, nagdurusa, umaani ng pagkakasala ng ating mga ninuno.
maraming salamat na lang sa Diyos, inibig pa rin niya ang makasalanan. Alam nyo, sa buhay, sabi ko nga kanina, halimbawa, isa kang ama, isa kang ina. Pagka nagkamali ka ng desisyon, madadamay mo ang iyong mga anak. Pagka ang isang lalaking ama, nagtaksil, wala siyang pakialam sa kanyang asawa at mga anak, idadamay mong pamilya mo sa gagawin mong kahihiyan, sa mali mong desisyon. Sino man ang magkasala sa mag-asawa, lalaki man o babae, lagi niyong iisipin, sangkot diyan ang mga anak nyo. Kaya sa ating mga decision making, ang akala natin, ang hindi natin naiisip, bukod na tayo ay magdurusa, idadamay pa natin ang mga taong sangkot at konektado sa ating buhay. That's why, mahalaga na pinag-iisipan ang ating mga desisyon. Ang nakaraan na eh. Kaya nga baga ang pamagat ng ating pag-aaral ngayong umaga, gamitin ng tama ang kasalukuyan. Ang nakaraan na yon. Ang mahalaga, may kasalukuyan pa. Hindi pa huli ang lahat. Para ang mga pagkakamali sa buhay ay iwasto. Kahit ang nagkasalat na bilanggo at lumaya, ang paglaya ng isang dating bilanggo ay pagkakataon yan sa buhay niya para siya ay magbago. Ngayon, kung matigas ang ulo ng tao, matapos na maraming pagkakamali, hindi ka pa rin natuto, ang tawag dyan ng Biblia, kamangmangan. Sabi ni San Pablo, Efeso Kabanatang 5, talatang 15, maaari niyong basahin dyan sa inyong Biblia. Ang sabi ni San Pablo, ingatan ninyo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at hindi tulad ng mga mangmang. Pero kadalasan, mga minamahal kong tagapakinig, tayo ay nabubuhay sa kamangmangan. At ang pamumuhay ng tao sa kamangmangan ay magreresulta ng samot-saring mga problema na walang ibang magdurusa, unang-una ang nagkasala, ang taong nagkamali ng desisyon, at madadamay ang mga taong konektado sa ating buhay. Ngayong araw, sa ating mga gagawing desisyon, minamahal ko mga tagapakinig, sangguniin natin ng Diyos. Ano po? Ang sabi ng Kawikaan, Kabanatang 3, talatang 6, siya ay sangguniin, ang Diyos ay sangguniin sa lahat ng ating mga plano, sa lahat ng ating mga lakad, at tayo ay kanyang itutumpak sa ating mga daan. Sabi po sa ibang Tagalog na Biblia. So ngayong araw, para tayo ay mailayo sa mga malaking pagkakamali, itong narinig natin ay paalala sa ating lahat. Nagkamali ka na sa nakaraan, tapos na yon. Ang buhay mo ngayon ang intindihin mo. Anong klaseng buhay, anong klaseng pamumuhay, ang ipinamumuhay mo ngayon, yun ang mahalaga. Habang may oras pa. Pero napakamangmang ng tao, kung pag sa kabila ng kanyang mga pagkakamali, ay patuloy niya pa rin itong nilalakaran at ipinamumuhay. Napakabait ho ng Diyos. May mga tao nag-aakala na ang Diyos hindi mabait. Hindi yan totoo. Napakabait ng Diyos. Binibigyan niya tayo ng pagkakataong iwasto ang ating buhay. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos sa langit, marami pong salamat na muli po kaming napaalalahanan ng mga nasusulat mong mga banal na salita upang ito ay maging gabay, maging patnubay sa bawat gagawin naming mga pagpili, mga desisyon sa buhay. Pagpalain niyo po ang lahat ng nakinig at nanood at sa lahat pa ng magre-replay nito. Pagpalain niyo po ang biyaya sa pagkaaga, pagpalain niyo po ang himpilang ito ng DWLB 91.9 FM. Purihin ka sa pangalan Ama ng aming Panginoong Hesukristo. Muli po, ako po ang inyong lingkod, Pastor Luis Bolaños. Susunod na po ang Kakampi Network News at ito ay ihahatid ni Sir John Bernas. Magandang umaga sa inyong lahat.
hinayangan. Ang nagdaang madilim kong kahapon, ganap ko na naunawaan kung bakit ako ay nagkaganon, pagkat nilimot ko ang Panginoon. Pinagpalit sa matayog na ambisyon, nagtiwala sa sariling kakayanan, hanggang sa malublob sa kasamaan. At aking ang hinarap ang bunga ng lahat, pambansang pitan ang kinahangtungan. Hirap ng katawan, hirap ng isipan, araw man o gabi, walang katahimikan. Ngunit ang Diyos ay di natulog kailanman. Pagbabalik loob ko'y hinihintay, at bukas ang palad niyang ibinigay. Bugtong na anak na sa akin umakay, salita niya ang aking naging gabay. Bumago sa takbo ng aking buhay, tinanim sa puso at pinamuhay. At ang kapayapaan niya'y tinaklay, at aking ang natamo ang bagong buhay ko, na akin naman ngayon pinabahagi sa inyo. Buhay mapayapa, may sapat na biyaya, sa masasamang gawa ako ay lumaya. At sa buhay ko'y may bagong musika, ibahagi siya